Good morning, my dear brothers and sisters. I invite you to continue reflecting on the first reading, which is still part of the Acts of the Apostles. And some days ago, I said that because of the death of Stephen, persecution began. And once persecution started, the early disciples, the disciples of the Lord, scattered. So nagkawatak-watak yung mga alagad ni Jesus. Pero sabi ko nga noon, it was a blessing in disguise. Kasi dahil sila'y kung saan-saan napunta, doon sa kanilang pinuntahan, sinimulan nilang ipangaral si Jesus. So the good news spread because they were scattered due to persecution. Blessing in disguise. Ito ay nagpapaalaala sa atin na kumisan yung tinitignan natin na trahedya ay meron palang pagpapala na kasama. And so, in the first reading, we continue hearing the spread of the good news, the evangelization, the proclamation of Jesus as the Savior. And there is one thing that struck me here in the first reading. And you see, initially, because the disciples were Jewish, initially, they only wanted to preach to the Jews. Yun ang kanilang unang objective. Mangaral tayo, pero mangaral tayo sa mga Hudyo lang. Pero may ibang plano ang Diyos. Habang sila'y nagpapahayag sa mga Hudyo, sabi dito, meron ding mga nakikinig na ang origin ay hindi Jewish, but Greek. And so, when they realize na may mga nakikinig palang iba, hindi lamang mga Hudyo, yung mga alagad, nagsimula na ring mangaral sa mga hindi Hudyo. You see, sometimes we have the tendency to be exclusive, no? Exclusive. Tayo-tayo, okay? Tayo-tayo, kami-kami. Ganyan kung minsan ang nangyayari, ang problema ng Pilipinas masyado tayong regionalistic. Mga Bicolano, sama-sama, mga Kapampangan, sama-sama, mga Tagalog, sama-sama, mga Bisaya. Sometimes that is even lived or experienced abroad. Sa Amerika, sa Europe, may mga grupo ng mga Ilocano, may mga grupo ng mga Ilonggo. There is always that tendency to be exclusive. And here, in the first reading, the Lord is telling us, open the doors to all. Open the doors of Christ to everyone. Not only to the Jews, but also to the non-Jews. Hayaan natin ang Diyos na tuparin o gawin ang kanyang plano. Ang tungkulin lamang natin ay ang sumunod. And because they opened the doors to everyone, a large number of people was added to the Lord. Hindi ba? The more, the merrier. Kaya siguro, kapag tayo ay nagsisimba, wag lamang nating akayin yung mga kaibigan natin. Wag lamang nating anayahan yung mga kakilala natin. Baka magandang maging instrumento din tayo upang ihatid yung mga hindi taong simbahan sa loob ng simbahan.
The church has always been universal. Of course, mayroong mga church people na very exclusive ang mindset. But the church should always be universal. Sapagkat ang ating simbahan ay isang ina na tinatanggap ang lahat ng kanyang mga anak. Kaya maganda siguro suriin natin ang ating mga sarili. Meron ba akong ugali na kumisan ay tayo-tayo ang mentalidad? Kami-kami. When we begin to think of tayo, lahat, kasama, then we realize that that is God's way. Yon ang pamamaraan ng Diyos. Bukas siya para sa lahat. Amen.